Hahaha. Hahaha. Hihi. Mahal kong anak. Gawin mo ang itinuro sa iyo ni inay. Bigyan mo si inay ng malaki at malusog na apo. Hindi ako magpapakasal. Hindi rin ako magpapakasal sa pangatlo. Gusto mong pangatlo? Ni sa panaginip. Hindi maaari. Nasa panganib si inay. May bababang ayaw mag-asawa. 50 pilak ang ginastos ko para sa iyo. Ikaw ang magiging asawa ng anak ko. Masamang tao, masamang tao. Huwag mong apihin ang aking ina. Masamang tao, masamang tao. Siya ulong bao. Huwag kang magmadali. Hindi pa dumarating ang takdang panahon ninyo. Hindi maaari. Tutulungan ko si inay. Siya ulong bao. Naku. Hay. Tapos na. Tutulungan na kita. Hindi maaari. Lalong umiinit. Kailangan kong tumakas agad. Ikaw. Pakiusap, isama mo ako. Inay. Naghahanap ng mapapangasawa. Pakiusap sa iyo. Pakiusap, iligtas mo ako. Ibalik mo agad ang damit ko. Luko-luko, bastos. Nilalait mo ako. Nilalait mo ako. Medyo maganda pakinggan. Sige, dagdagan mo pa ng 2 insulto. Ikaw. Magkababayan lang tayo. Huwag mong sabihin. Ngayon mo lang nalaman. Nahamak na bastos si Huye. At saka, noong binuhat kita pa uwi. Hindi ganyan ang pakikitungo mo sa akin. Kung hindi lang maaaring ipagsabi ang nangyari. Napilitan sana akong humingi ng tulong sa buong na yon. Mabuti na lang. 3 ulit na nainom niya ang gamot ko. Tiyak na hindi siya makakalayo. Inay, ang mapapangasawa ko. Nahulog dito ang laso sa buhok niya. Tiyak na hindi rin siya nakalayo. Tara na. Pumunta tayo sa bahay bangka ng Hu at tingnan natin. May tao ba? Bakit walang sumasagot? Boses iyon ni Lee Ersha. Kapag nalaman ng iba na magkasama tayo, pareho tayong arestuhin. Ganyan kaliit ang tapang mo. Tigilan mo ang pananakot sa akin. Hating gabi na. Pumasok ka ng walang katok. May hinahanap akong tao. Tama. Hinahanap ko ang mapapangasawa ko. Itinago ko ang mapapangasawa mo. Sabihin mo nga. Saan ko naman siya maitatago? Magtago ka. Hindi ka pa alis. Huwag mong sabihin. Talaga bang hahalugugin ninyo ang aking paliguan? Natatakot ako. Takot na takot ako. Kasalanan ng hangal na si Ersha, ang lutang-lutang niyang batang iyon. Pinilit pa talagang pumunta rito. Umalis ka. Aalis na kami. Tungkol sa nangyari ngayon. Salamat sa iyo. Ako, aalis na ako. Tungkol sa nangyari ngayon. Ituring mong hindi ito kailanman nangyari. Hikbi. Pagkatapos kumain tumakbo agad. Walang puso talaga ang babaeng iyon. Kailangan kong makauwi bago pa bumalik sina Ersha. Hindi ka pwedeng umuwi ngayon. Sino iyon? Sino ang nagsasalita? Ako ito. Ako ang iyong munting anak. Baka nilagnat ako dahil nabasa ako sa ulan. Nasira na yata ang utak ko sa lagnat. Talagang hindi ka pwedeng umuwi ngayon. Makinig ka sa akin. May panganib sa bahay. Inay, hindi ko akalaing ganoon talaga siya kalupit.
Huwag kang matakot. Nandito ako. Inay, babalik talaga ang tatlong iyon. Bah, kung hindi siya uwi, saan pa siya pupunta? Siguradong nagtatago lang siya sa labas. Hintayin nating magpakita siya. Kapusin agad siya. Dumating na siya. May lakas loob ka pang bumalik. Ngayong araw, tatastasin ko ang balat mo. Ate, sumunod ka na at magpakasal kay Ersha. Nakababatang kapatid. Ayokong magpakasal. Wala kang karapatang tumanggi. Tigil. Taga-pamilya Yu. Pinipilit mo ba siyang magpakasal? Hindi ninyo kami naintindihan. Mahal na punong na yon. Ako ang tunay niyang ina. Paano ko siya pipilitin? Xiaoxu. Sabihin mo, hindi ba? Mabuti na lang. Buti na lang nakinig ako sa aking anak. Maaga akong nagpunta para hanapin ang punong na yon. Kung hindi, makinig kayong lahat sa sasabihin ko ngayon. Sa pag-aasawa, dapat parehong nais ng dalawang panig. Hanggat hindi tumatango si Xu, walang sinuman ang makapipilit sa kanyang magpakasal. Susundin namin ang utos ninyo. Babae. Wala naman problema. Huwag kang mag-alala. Salamat, punong na yon. Inay. Kaalis pa lamang ng punong na yon. At pagbubuhatan mo na agad ng kamay ang anak mo. Nagamit na ang 50 pilak na handog mula sa pamilya Li. Kung ayaw mong magpakasal, kami ng kapatid mo ang magdurusa dahil sa iyo. Kaya, ipinagbibili mo pala ako. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya natin. Ano ba kung magsakripisyo ka ng kaunti? Huwag mong sabihin, kaya mong bayaran ang 50 pilak na iyon. Kung hindi mo kayang bayaran ang 50 pilak na iyon, magpakasal ka na ng maayos sa pamilya Li. Anak, umuwi na tayo. Huwag mong pansinin ang walang utang na loob na iyan. 50 pilak. Saan ako kukuha ng 50 pilak? Kung itinadhana ng langit na mabuhay ako, at ibinalik sa akin ang aking anak, hinding-hindi na ako magpapagamit kaninuman. Ay, ngayon ka pa talaga. Naisipang mamulot ng basura. Ikaw na maruming kabibe. 2 pilak lang ang halaga ng isang basket niyan. Gusto mong makaipon ng 50 pilak. Kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na buhay. Yuksui, bilisan mo. Sa susunod, gumising ka ng maaga. Sa panahon ngayon, naubos agad ang magagandang huli. Nakikita mo ba? Ito ang tunay na magandang huli. Isinilang ka talagang malas at mahirap. Mas mabuti pang mag-asawa ka na agad. Napakalakas ng alon ngayon. Gamit ang sirang lambat, manghuli ka ng yaman sa dagat. Nababaliw ka na ba? Kapag nakahuli ka ng isang pirasong damong dagat, talo na ako. Ano bang alam ng isang dalaga tungkol dito? Mga isda, halikayo. Pasok kayo sa mangkok. Ang bigat. Paano nangyari iyon? Malaking dilaw na isda. Batikan. Malaking abalon. Ang isang lambat na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 pilak. Yaman na tayo. Hahaha. Gamit ang sirang lambat, gusto mo pang makahuli ng malalaking isda. Tawagin ninyo akong lolo sa sobrang tawa. Sinabi ko na sa inyo. Isinilang talaga siyang malas at mahirap. Huwag kang umiyak. Ibaba mo agad ang basket ng isda. Napunit ang lambat. Balak mo bang sandukin ang tubig dagat gamit ang sirang basket para inumin? Nagpakita ng himala ang Haring Dragon. Napakaraming dekalidad na huli. Siguradong maibebenta ito sa halagang 3 pilak. Kayong tatlong makakapal ang mukha. Ibigay ninyo sa akin ang mga isda. Bitawan mo. Akin ito. Lambat ng pamilyang Yu ang ginamit mo. Basket ng isda ng pamilyang Yu ito. Kung gayon, lahat ng ito ay dapat sa akin. Ibigay mo rito. 3 walang hiya, naghihimagsik na kayo. Hindi mo pa bibitawan. Tahasan na kayong nagnanakaw. Hahanapin ko ang matandang pinuno ng nayon. Inay, mag-ingat kayo. Pumunta ka sa 3. Patay tayo. May sanggol pa sa tiyan ko.
Ano? Sa sikat ng araw, nangangahas pa kayong mangagaw ng gamit. Huyi! Huwag kang makialam sa hindi mo negosyo. Usaping pampamilya ito ng mga yu. Naglalaro lang kami ng ate ko. Mabuti naman. Kung ganoon, makikipaglaro rin ako sa iyo. Ah! Bitawan mo ako. May mga kamay at paa ka naman. Ninanakawan mo pa ang isang babae para mabuhay. Matatawag mo pa bang lalaki ang sarili mo? Chanjen. Huye, lalaban ako sa iyo. Sige, subukan mo. Baliw. Baliw ka ba? Chanjen, tumakbo ka. Tanga, bakit nakatayo ka lang? Hindi ba tayo pupunta sa palengke? Kapag hindi mo pa ito inilagay sa timba, ubos na ang mga isda. Oh. Paano siya nakarating ng ganoon kabilis? Baka lagi niya akong binabantayan. Ay naku. Hindi, impossible. Baka gusto niya ako. Ah. Ano ang sinabi mo? Hindi. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Ako. Sasabihin ko ba sa kanya? Nabuntis ako. Maniniwala ba talaga siya sa ganitong bagay? Ano ba talaga ang nangyari? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huyi. Buntis ako. Ano ang sinabi mo? Ako. Buntis ako. Talagang hangal na babae. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Sinasabi ko lang naman sa iyo. Sandali. Bakit niya ako tinititigan ng ganoon? Baka hindi siya naniniwala sa akin. Dapat hindi ko na lang sinabi sa kanya. Naniniwala ako sa iyo. Pero, dahil buntis ka na, huwag ka nang mangisda ng mag-isa. Paano kung may mangyari sa iyo? Ako. Wala akong magagawa. Kailangan ko pang kumita para mabayaran ang dote sa pamilya Lee. Kung hindi, ipapakasal ako ni inay. Kay Layer siya. Sa dalawang ulupong na iyon. Dapat sinipa ko pa sila ng mas maraming beses kanina. Halika. Pupunta ako ngayon sa bahay ninyo para hingin ang kamay mo. Gusto kong makita. Kung bukod sa akin, sino pa ang maglalakas loob na ipakasal ka sa iba? Hindi maaari. Hindi ka pwedeng pumunta para manligaw. Bakit? Dahil ba mangingisda lang ako? At hindi ako karapat-dapat sa iyo? Hindi. Kung gayon, bakit? May katipan na ako. Katipan. Si Song Wenyuan mula sa aming dayon. Noong nabubuhay pa ang aking ama, ipinagkasundo na niya kami. Pagkaraan, nakapasa si Song Wenyuan sa pagsusulit bilang iskolar. At nagtungo sa kabisera para sa pagsusulit. Sabi niya, babalik siya para pakasalan ako kapag naging mataas na opisyal siya. Kaya, naghihintay ka bang bumalik siya? At gusto mo siyang pakasalan? Hindi ganoon. Sa totoo lang, wala kaming pagmamahalan. May kasunduan sa kasal, iyon lang. Ako. Kasunduan sa kasal. Kung may kasunduan ka na, bakit patuloy pa rin ang pamilya mo? Naipakasal ka. Sa hangal na iyon. Pumanaw na ang aking ama. Kung narito pa siya, hindi sana sila nagkakaganyan. Kung gayon, ano ang dapat mong gawin ngayon? Hintayin mong bumalik si Kuya Song Wenyuan. Pupunta agad ako sa bahay niya para ipaliwanag ang lahat. Kahit bugbugin o pagalitan niya ako. Tatanggapin ko ang lahat. Ipapawalang bisa ko ang kasunduan ng kasal. Ha? Hindi ka na talaga makapaghintay. Na makasama ako. CJ, kung ganoon, hintayin muna natin siyang bumalik. Pero tandaan mo, ako ang nagligtas sa buhay mo. At nasa sinapupunan mo ang anak ko. Ibig sabihin, ikaw ang asawa ko. Alam ko. Huye. Talaga bang nawalan ka na ng bait? Pinaniwalaan mo talaga ang kalokohang buntis siya. CJ, maghihintay pa ako sa iyo ng ilang buwan. Bakit nakatayo ka pa riyan? Hindi ka na ba magtitinda ng isda? Sumunod ka. CJ, anak, dahan-dahan ka naman. Walang hiya talaga ang huna iyon. Masakit pa ba? Inay, tiyak na nagpunta si Yuksui para magbenta ng mga yamang dagat. Kung talagang kumita siya ng 50 pilak, papayagan ba nating ipawalang bisa niya ang kasal? Paano mangyayari iyon? Huwag mong kalimutan kung bakit.
natin siya ipinapakasal kay Ersha. Hayaan mong kumita siya. Pagkalipas ng 2 araw, kailangan pa rin natin siyang ipadala sa pamilya Lee. Matigas ang ulo niya. At nariyan pa ang matandang pinuno ng nayon. Pumunta ka sa pamilya Lee at sunduin si Ersha. Paghintayin mo siya sa silid ng ate mo. Babae lang naman siya. Basta, ano pa ang kinatatakutan natin? CJ, ganoon na lang ang gawin natin. Naku, bilis. Pumunta ka roon at magtago ka sa pagkakayuko. Bumalik na siya. Bumalik na siya. Ang isang basket mong isda ay tiyak na nagkakahalaga ng malaking halaga. Magkano ang kinita mo? 2 pilak. Ibigay mo sa akin. Ipapawalang bisa ko ang kasal. Kailangan nating isauli ang bigay kasal ng pamilya Lee, hindi ba? Inay, bilis, pumunta ka sa loob at magpalit ng damit. Hihi. Asawa ko. Ah. Asawa ko. Ah. Mabait kong anak. Huwag mong sisihin ang malupit mong ina. Kagustuhan ito ng mga magulang at payo ng tagapamagitan sa kasal. Inay, ano ang ginagawa mo? Buksan mo agad at palabasin mo ako. Ah. Asawa ko. Ang sakit. Hihi. Si Ersha ang mabuting lalaking pinili ni inay para sa iyo. Kung susunod ka lang ng maayos, magiging mabuti rin siya sa iyo. Mabuti kong manugang. Inay, isasauli ko ang 50 pilak. Palabasin mo ako. Sinabi na ni inay, ikaw na ang asawa ko. Lumayas ka. Lumayas ka. Manugang, isilang mo sa akin ang isang matabang apo. Saklolo, may tutulong ba sa akin? Hihi. Mabait kong manugang. Hihi. Akin. Mabait kong manugang. Aray. Inay. Ang sakit. Manugang. Ang sakit. Aray. Inay. Bakit ganoon kasama ang sigaw ni Ersha? Baka may mapahamak na. Bilis. Pumasok tayo at tingnan natin. Inay. Gusto ko nang umuwi. Subukan ninyong humakbang pa. 3 ulit akong yuyuko. Gusto mong mamatay, ano? Hindi ba ninyo ako gustong itulak sa kamatayan? CJ, dito na ako mamamatay ngayong gabi. Kasalanan mo ito. Bakit ba ako nagpalaki ng walang utang na loob? Akala mo ba gusto kitang pilitin? Iyong 50 pilak na doot mula sa pamilya Lee. Matagal nang naubos. Kapag hindi ka nagpakasal, mamamatay tayong lahat. Sinabi ko nang babayaran ko ang utang. Ngayon, o kaya, dalhin ninyo ang bangkay ko pabalik. O kaya, bigyan ninyo ako ng 1 buwan. Babayaran ko sa kanila ang 50 pilak. Ikaw, 1 buwan. Sa tingin mo, kikita ka ng 50 pilak. Akin ang problema iyon. Ngayon, isama ninyo ang gagong ito. At gumulong palabas ng silid ko. Walang utang na loob. Walang hiya kang anak. Tutal, siya naman ang magbabayad ng perang ito. Palalampasin ko muna siya ngayon. Manugang. Masakit. Inay. Gusto ko nang umuwi. Umuwi na tayo. Mabait kong manugang. Enel. Limampung pilak. Hindi ba kahit ang anak kong ito ay hindi karapat-dapat sa 50 pilak? 50 pilak. Kikita ko niyan para sa inyo. Inay. Inay, tingnan mo. Dito, dito. Napakagaling ng anak ko. Pumunta pa tayo sa unahan at tingnan natin. Esan. Inay. Bakit hindi mo ako hinayaang gawin ulit ang ginawa ko noon? At tawagin na lang ang mga isda. Ayos lang kung minsan o 2 beses. Pero kung palagi mong gagawin iyon, maghihinala ang mga kapitbahay natin. Ayaw ni inay na mapahamak ka. Napakabuti mo talaga, inay. Dahil anak ka pa. Maliit ka pa. Kailangan pa rin ang proteksyon ni inay. Napakamapagmahal talaga ni inay. Ah, si Itay pala. Tinitingnan ka na naman ni Itay. Hihi.
Sunod naman. Dinagdagan ko ang pagkain mo. Hindi ko matatanggap ang mga itlog mo. Kung ayaw mong kainin, itatapon ko na. Nag-aalala si Itay sa iyo. Kaya araw-araw siyang naghahatid sa iyo ng mga itlog at laman ng isda. Tianjin. May kakaiba kay ate mo. Mas malaman na ang baywang niya. Kung umindayog ang puwet niya, grabe. Bakit? Ano ang kakaiba? Hindi ba araw-araw siyang pumapalaot? Ang tatlong iyan, madaling araw umaalis at gabi na kung umuwi. Kahit tanghalian, hindi na umuuwi para kumain. Bakit lalo pang bumilog ang mukha niya? Sa tingin ko, may itinatago siya sa atin sa labas. Nakahiyahiyang kalokohan. Kailangan natin iyong imbestigahan ng mabuti. Maraming salamat, tagapamahala. Hahaha. Nangolekta lang ako ng kaunting dagdag na huli mula sa isang dalaga. Dahil ikaw na mismo ang humingi. Siyempre, tutulungan kita sa bagay na ito. Mula nang tanggapin ng bahay aliwan ang mga huli ko. Mas madali na akong nakakapag-ipon. Idagdag pa ang dati kong naipon. May 50 pilak na ako. Sa wakas, mababayaran ko na. Ang utang sa pamilya Lee. Bilisan mo. Babalik na agad ang lahat. Opo, alam ko na. Inay, yumaman na tayo. Mukhang ilang dosenang pilak ito. Talagang tuso ang tatlong iyan. Palihim silang. Nagtago ng ganito karaming pilak sa atin. Hindi pwede. Bibilangin ko muna. Mula pagkabata, napakakuripot na ng ate mo. Hindi ko akalaing pati tunay niyang ina ay pagbabawalan niya. Inay, ang dami ng pilak na ito. Baka naman may ginagawa siya sa labas. Na hindi dapat malaman ng iba. Wala akong pakialam kung malinis man siya o hindi. Ang mahalaga, malinis ang pera. Kapag nasa kamay na natin, atin na iyon. Sabi ko na nga ba, walang silbi siya. Araw-araw gumigising ng maaga at nagtatrabaho hanggang gabi. Ni isang piraso ng karne, ayaw niyang kainin. Sa huli, pagod na pagod siya sa trabaho. At nagtitipid sa pagkain at gamit. Hindi ba't lahat ng iyon ay inialay niya sa atin? Sayang at hindi na natin siya mapapanatili ng ilang taon pa. Kung hindi, mas malaki pa sana ang kikitain natin. Ah! Inay! Paano mo nagawang kunin ang pera ko? Ikaw na walang kwentang palaasa. Kumakain ka ng pagkain ko. Umiinom ka ng inumin ko. At masama bang kumuha ako ng kaunting pera mo? Ituring mo na lang ang perang ito bilang ambag mo kay inay. Ito ang kailangan kong ibalik. Nasalaping handog sa kasal mula sa pamilya Lee. Ako mismo ang nag-ipon ito. Sa loob ng mahigit kalahating buwan. Araw-araw akong umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi para pumalaot. Ibinebenta ko ang mga isda sa palengke. 3 oras ang ginugugol ko sa paglalakad pabalik-balik. Hindi ko nga iyon makayang kainin. Ni hindi ko kayang inumin. Gusto ko lang na maibalik agad ang pera. Inay, kinuha mo na naman iyon at dinala. Gusto mo ba akong gipitin hanggang 3? Tinatakot mo pa ako. Inay. Ito na ang kasalanan mo. Saan ka nakakita ng inang nanunuligsa sa sariling anak ng ganito? 3. Kung gayon, magtatatlo ka na rin ha. Aray. Ang sakit. Inay. Dugo. Nagdudugo siya. Bilisan mo. Bilisan mong tawagin si Lidafu. Ano na ang gagawin natin? Kung mabunyag na nagdadalang tao ka. Yuksu. Kapag naglakas loob kang gawin ang ganitong kahayupan at kahihiyan, sisirain mo ang pangalan ng pamilya Yu. Ako na ang hihingi ng tulong kay Kapitan ng Nayon. Para ipakulong ka sa pigpen. Sa totoo lang. Tapos na. Napaaga yata ang regla niya. Sa pulso niya, malinaw na matagal na siyang kulang sa sustansya. At nadagdagan pa ng matinding pag-aalala. Kaya nagkaproblema ang regla niya. Dafu, kailangan mong tingnan ng maigi. Ilang dekada na akong manggagamot sa Nayon. Pati pulso at problema sa regla. Ay hindi ko ba mapagkakamalan? Kung ayaw mong maniwala sa akin, pumunta ka sa klinika sa bayan at ipasuri mo. Buti na lang. Hindi siya nabuking. Regla lang pala. Ano nang pinaggagawa mo? Lidafu. Wala rin kaming pera sa bahay. Kaya hindi muna maibibigay ang gamot. Basta't mapakain lang niya ang sarili niya, ayos na iyon. Ako na ang maghahatid sa iyo palabas. Ay. Bunso.
Fuyi! Paano ka na parito? Tingnan mo nga kung ano nang dinala ko sa iyo. Inihaw na isda. Ang lutong isip mo. Naisip ko talagang dalhan ka ng inihaw na isda. Nakita ko lang na papunta roon ang matandang bruha. Para kunin si Lidafu. Hula ko may nangyari sa inyo. Kaya nauna akong humingi kay Lidafu. Para hindi na siya makahalata ng kahit ano. At masabi na lang niyang reglamo ang problema. Bakit ka pa kasi tumutulong ng ganito sa akin? Ano ka ba? Dahil nagdadalang tao ka ng anak ko. Kumain ka na. Kapag buntis ang iba, lumalaking tiyan. Ikaw naman, payat na payat pa rin. Mula pagkabata hanggang ngayon. Wala ni isa. Ang naging mabuti sa akin. Mula pagkabata hanggang ngayon. Wala ni isa. Ang naging mabuti sa akin. Ay, huwag kang umiyak. Mama, huwag kang umiyak. Mamahalin ka namin ni Itay magpakailanman. Ayos lang ako. Yuksu. Delikado na ang ginagawa mo ngayon. Hindi ka talaga itinuturing na tao ng mag-inang iyon. Hindi maaari. Bukas, magpapadala ako ng mga tao para hingin ang iyong kamay. At isasama kita. Inay, bumalik na ang masamang tiyahin at masamang tiyuhin. Nasa labas lang sila ng pinto. Bilis. Inay, bumalik na sila. Umalis ka na agad. Hindi ako aalis. Ngayon, gusto kong makita kung ano ang kaya nilang gawin sa atin. Subukan lang nilang galawin tayo. Nababaliw ka na ba? Kapag nakita ka nilang nasa loob ng silid ko, siguradong ikukulong nila ako sa kulungan ng baboy. Fuyi! Ano ang ginagawa mo rito? Mabuti. Kaya pala dati. Lagi mong kinakampihan ang ate ko. Kaya pala kayong dalawa. Inay! Bilis, hanapin ang pinuno ng nayon. At ipahila ang dalawang walang hiya na ito. Sa kulungan ng baboy. Hindi ganoon. Maling akala lang ninyo. Si Hui ay. Pumunta lang para tawagin ang pinuno ng nayon. CJ! Bilis, umalis ka na. Kanina pa ako naghahanap ng mapapakiusapan para humatol dito. Ano ang ibig mong sabihin? Isa kang malaking lalaki. Pero pumasok ka sa silid ng anak kong babae. At ikaw pa ang may gana. Bakit ba ako narito? Hindi ba dahil may magnanakaw dito sa bahay ninyo? Pinaghirapan kong hulihin sa dagat ang mga tamban na iyon. Isinabit ko sa bakuran para patuyuin. At paglingon ko, wala na. Sinundan ko ang amoy ng isda hanggang dito. At nakita ko ang isang kahina-hinalang anino. Na pumasok sa bahay ninyo. Pumasok ako para hanapin ang magnanakaw. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sino ang nagnakaw ng mga tamban mo? May patunay ka ba? Sinabi ko bang ikaw ang nagnakaw? O baka naman. Ikaw ang kinakabahan dahil may tinatago ka. Ako. Sa tingin ko, matapos ka naming mahuli. Sinusubukan mo lang kaming baliktarin. Kung may lakas ka ng loob, ilabas mo ang ebidensya. Wala kang ebidensya, ano? Kung wala kang ebidensya, puro ka lang imbento. Pumunta ka rito para hanapin ang ate ko. Kung matapang ka, sige, suntukin mo ako. Palihim kang pumasok sa silid ng ate ko. Tapos sinaktan mo pa ako. Hindi ako naniniwalang sa buong nayon. Ay walang makapagpapabagsak sa hamak na tulad mo. Kusina. Ngayong araw. Nakita ko siyang palihim na pumasok sa kusina. Alam naman ng lahat na hindi siya nagluluto. Naghihintay ka pa bang mahulog ang kabaong bago ka umiyak? Halika. Sumama ka sa akin para halughugin ang kusina. Kung wala tayong makita, pumapayag akong kayo na ang magparusa sa akin. Pero kung may makita tayo, babalatan ko kayong lahat ngayong araw. Inay. Saklolo. Umalis ka. Itabi mo ang banga. Hindi ka gagalaw. CJ. Ako mismo ang maglilipat. Tanging ang huli namin ang may pulang laso sa nayon. Ngayon, may sasabihin pa ba kayo? Siya nga. Si Yuksui ang nagnakaw. Nakita ko rin iyon kanina. Tama. Nakita ko rin. Napakamalas ng pamilyang ito. Pinalaki ninyong ganito. Ang anak na babaeng walang hiya at walang disiplina. Ang anak ninyong babae, walang disiplina at walang hiya. Kayo, wala ba kayong hiya? Araw-araw akong namamalakaya sa dagat. At abala pa ako sa pagtitinda ng isda sa palengke. Maaga akong umaalis at gabi na akong umuwi. Saan ako magkakaroon ng oras para magnakaw? Itigil mo na ang kalokohan mo, batang 3 taon pa lang. Sabi ng matanda, ikaw daw ang nagnakaw. Ikaw talaga ang nagnakaw.
May pagpatay. May binubugbog na naman. Lalabanan kita. Ngayon ko nasasabihin dito mismo. Bayaran ninyo o. Hayaan ninyong si Yu Changzhen ang maliit na magnanakaw na ito. Ay ikulong sa kulungan ng bayan. Kami ang magbabayad. Fuyi. Magkano ang babayaran? 22. Bawasan mo pa ng 1 sentimo. Ngayon ko nahubaran ang 1 siko mo. 22. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Iyan na nga ang may isda, doble na ang halaga, 2 pirasong pila. Para mahuli ka, maliit na magnanakaw na ito. Tumakbo ako ng malayo. At gusto mong hindi ko bilangin ang pamasahe. Kukunin mo ba o hindi? Kukunin. Kukunin ko. Ang perang ito ay galing lang kay Yuksui. Na inagaw mula sa 3 bakal na ulo na iyon. Nay, iyan ang pera ko. Paano mo na ibibigay iyan sa kapatid mo bilang pambayad? Sa iyo man o sa akin, pareho lang. Bulag ka talaga. Gusto mo bang mapahiya ang 3 mong kapatid at ang kapatid mo? Nandito ako. Huna bata. Pwede pang bawasan. Saan ka paabot, sobra na nga. Ito, mahigit 20 layang na. Sabi ng matanda, ganoon na iyon. Ang huli na may isda ay nakareserba sa malaking bahay kainan. At ngayon ninakaw ninyo pa. Magbabayad pa ako sa tao. O baka, gusto mong ikulong ang anak mo? Nay. Sige na. Kung tutuusin, galing din lang sa ate ang perang ito. Wala na talaga. Ako ang ugat ng pamilyang Yu. Hindi pwedeng may mangyari sa akin. Aking buhay. Naku po. Nay. Hintayin mo ako. Hiniling sa akin ni Huya na hintayin siya. Pero bakit niya ako pinakitunguhan ng napakabuti? Alam ko na. Hinintay mo pa ako. Pumasok ka na agad. Huwag kang mahuli ng mga iyon. Ayos na. Huwag ka nang muling maagawan ng mga iyon sa susunod. Salamat. Walang anuman. Sa susunod, hahanap ako ng pagkakataon. At tuturuan ko sila ng leksyon. Hindi na kailangan. Pwede mo ba akong mabigyan ng kalahati? Sapat na iyan. 52 ang pampasara ng pamilya Li. Magkano pa ang kulang mo? Dapat sana isapat na. Pero kinuha ng asawa ko ng palihim. At itinago niya ang ilan. Pero ayos lang. Makakahanap pa rin ako ng paraan para makabuo ng pera. Kasalanan ng 2 bolero. Kailangan ko. Huwag na nating pag-usapan yan. Yung. Bukas pupunta ako sa palengke sa bayan. Bibili ako ng ilang gamit. Sasama ka ba? Hinay-hinay ka lang. Tatlong gin na damong isda, 2 liang. 3 gin ang sayo. Kung gusto mo, ibibigay ko na lang ng buo. CJ, hatiin mo ng maayos ang ulo ng isda. Gagawa ako ng sabaw na ulo ng isda. CJ. Babae. 3 gin na damong isda. 5 baryang pilak. Dalaga. Pwede ba ninyong bigyan ng mas mura ang asawa mo? Hindi, saka. Hindi kami mag-asawa. Tama po kayo. Naway pagpalain po kayo. Dagdagan ko pa po ng 1 ulo ng isda. Ayos. Babalik ako sa susunod. Suportahan ko ang maliit ninyong negosyo. Mukhang sold out na. Salamat, Huje. Kung wala ka, hindi sana mabebenta ng ganito kabilis ang isda ngayon. Ako na ang manlilibre sa'yo ng kainan. Hindi yan malaking bagay. Umalis na tayo. Ihahatid kita pa uwi. Ano nang nangyari? Parang may nakita sa kabila. Ito. Ginto ba ito? May nakuha tayong ginto. Hindi. Paano magkakaroon ng ginto rito? Tingnan mo.
Parang may isa pa roon. Eh, Lolo, ano nang ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Marami ng manlolokong nagpapanggap na may sakit ngayon. Paano kung kapit ka pa sa kanya? Mas mahalaga ang kabutihang loob kaysa sa ginto. Kung hindi ko ililigtas ang tatlo ngayon, habang buhay akong hindi matahimik. Nasaan ang tubig? Ikaw, ano ng pangalan mo? Saan ka nakatira? Ano nang ginagawa mo? Kakasagip lang namin sa'yo. Huwag mong akalaing madali kang mang-aapi. At aapihin mo ang dalagang ito. Hindi siya ang tinatanong ko. Ikaw ang tinatanong ko. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Bakit ba ako tinutukan ng matandang ito? Umalis ka na. Ano ba ang pakialam mo sa pangalan ko? Sige na, tama na. Ginoo. Huwag ninyo pong dibdibin. Mainitin lang talaga ang ulo niya. Ginoo. Ito po ang gintong nalaglag ninyo. Pakikuha ninyo po. Sa susunod, mag-ingat po kayo sa paglabas. Huwag ipangalandakan ang yaman. Binibini. Mabuti kang tao. Kayong lahat. Saan ngayon kayo nagmula? Ipinadala ako ng korte. Ako ang sugong imperial na naghahanap sa ikawalong prinsipe. Pagkalipas ng 2 araw, personal akong pupunta upang magpasalamat. Sa panahon ngayon, pati mga manloloko nagpapanggap ng sugong imperial. Ang sinasabi ko ay totoo. Saan nakatira ang pamilya ninyo? Ang aming ngayon ay... Huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Bilisan natin at umalis. Kamukha. Sobrang kamukha nga. Nahanap na natin. Mahal na emperador. Mukhang nahanap ko na ang ikawalong prinsipe. Sa panahon ngayon kung sino-sino na ang sumusulpot. Kakaibang matanda. Tanong ng tanong kung saan-saan. Para sa akin, manloloko talaga siya. Sayang ang 3 baryang iyon. Huwag kayong mag-ingay. Ang marangal ay kumukuha ng yaman sa marangal na paraan. Kailangan natin ng pera. Pero hindi tayo maaaring maging alipin ng salapi. Naiintindihan ko. Mabait ka naman. Bakit ka tumatawa? May nasabi ba akong mali? Sa tingin ko naman, ang ginoong iyon ay mukhang hindi masamang tao. Sos! Para sa akin, matandang manloloko talaga siya. Sa tingin ko naman, ang ginoong iyon ay mukhang hindi masamang tao. Sos! Para sa akin, matandang manloloko talaga siya. Huyi! Ako. Maaari ba akong humingi ng pabor sa iyo? Anong pabor? Sabihin mo. Basta kaya ko. Aakyat ako sa bundok ng mga patalim o sisisid sa dagat ng apoy, walang problema. Bukas sana. Maaari mo ba akong sunduin sa bangka? Sa bangka. Kahit nagawa na natin iyon. Mahina pa ang katawan mo ngayon. At saka, kailangan pa rin nating magpakasal muna sa harap ng altar, di ba? Ikaw, ano ba ang masamang iniisip mo? Ang ibig kong sabihin ay sumakay sa bangka. Sa bangkang nangingisda sa laot. Ha? Sumakay sa bangka. Akala ko kasi. Pupunta ka ba o hindi? Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Kailangan nating umalis. Naku. Biglang lumakas ang hangin at alon. Yuksu. Kumapit ka ng mahigpit sa sagwan. Kailangan nating bumalik agad. Heto na. Huyi. Mabilis, ihagis ang lambat. Ikaw na walang isip, naghahagis ka pa ng lambat ngayon. Pati tao at lambat tatangayin ng agos. Magtiwala ka sa akin. Ihagis ang lambat. Ang bigat. Ano ba ang nakasabit sa ilalim nito?
Ngayon lang ako nakakita ng ganito karami. Na ganito kalalaking isda. Nga. Ngayon lang din ako nakakita ng ganito. Baka pinagpala tayo ng Diyos ng mga dragon. Natural lang, ako siksiya ulong bao. Kapag may tubig, may kayamanan. Munting huli lang ito. Yaman na tayo. Yuksu. Yaman na tayo. Itong isang lambat ng isda. Katumbas na ng 3 taon kong pagtatrabaho. Bilis, ibaba mo ako. Nahihilo ako. Yuksu. Ako. Ah. Ah ah. Yuksu. Ano ang nangyayari? Paano ako nakakahinga sa ilalim ng tubig? Wag na muna nating isipin yan. Wag na muna nating isipin yan. Bilis, iligtas mo si Itay. Malulunod na siya. Huyi. Ah ah. Lintik ka. Ang yuksu na iyan. Tiyak na ayaw niyang magpakasal at tumakas siya. May tumawag sa mga tao rito. Ano ba? Ano ang nangyari? Diyos ko. Pinagpaguran kong palakihin. Ang nag-iisa kong anak na dalaga. At ngayon ay may dumukot sa kanya. CJ. Tumanggap kayo ng bayad mula sa pamilya namin. 50 pilak bilang handog sa kasal. Nangako kayong ibibigay si Yuksui. Hinaan mo ang boses mo. Hindi pa pwedeng kumalat ang balitang ito. Hindi ba ginagawa ko na nga? Ang pagbabalik kay Yuksui. Kapag nasira na ang reputasyon niya, ipapadala natin siya sa bahay ninyo bilang asawa. Sino pa ang maglalakas loob na magsalita? Asawa. Gusto ko ng asawa. Hihi. Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig tayo ng iba. Mga kababayan, siya lang ang nag-iisa kong anak na babae. At bigla na lamang siyang nawala. Tiyak na dinukot siya ng isang hamak na lalaki. Kailangan natin siyang iligtas. Maraming tao sa unahan. Baka sila ang ipinahanap ng nanay ko. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makapipinsala sa iyo. Hindi tayo pwedeng makipagsagupaan. Sobra ang dami nila. Kapag nagkagulo pa, tayo ang mapapahiya. Hindi ba 10 pilak pa ang kulang sa iyo? Paano mo mababayaran ang 50 pilak na halaga ng dote? Ako na ang magbibigay sa iyo. Hindi maaari. Ako ang bahala rito. May kagipitan. Ituring mo na itong paunang dote para sa iyo. Palagi mo bang dala ang pera mo? Sakto. Samantalahin natin ang pagkakataong ito. Para isauli ang dote sa pamilya ni Lee Ersha. Huwag mong sabihing balak mo. Maya-maya ay darating sila. Ganito muna ang gawin natin. Nandoon sila. Si Huye ang kumidnap sa anak ko. Dakpin sila. Diyos ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Tumahimik kayong lahat. Huye, bakit ka sumisigaw? Ikaw na isang malaking lalaki ang kumidnap sa ate ko. Tapos kami pa ang may kasalanan. Kayo talaga ang may kasalanan. Kung hindi ninyo inabuso si Yuksu at pinagkaitan ng pagkain, hindi ninyo siya pipilit na pakasalan ang isang hangal. Paano naman si Yuksu ay tatakbo sa dagat sa kalaliman ng gabi para magpakamatay? Nagkataong nagbabantay ako sa bangka kagabi. Nang makarinig ako ng ingay, tumalon ako at hinango siya sa tubig. Kung hindi dahil sa akin, malamig na sana ang bangkay niya ngayon. Hindi ko na talaga kaya. Bago pumanaw ang ama ko, ipinagkasundo niya ako sa isang lalaki. Si Song Wenyuan na nagtungo sa kabisera para sa pagsusulit. Pero pinilit ako ng inay ko at ng kapatid ko na ipakasal kay Lee Ersha.
Mas nanaisin ko pang mamatay. Kaysa maikasal ng ganoon. Tama rin. Basang-basa silang lahat. Hindi ba nahulog sila sa dagat? Naku. Napakasama ng kapalaran. Mas masahol pa sa madrasta ang tunay niyang ina. Napakalupit ng puso niya. Siya ay nagsisinungaling. Kailan ko ba siya pinilit? Wala akong pakialam kung tumalon ka sa dagat. O tumakas ka kasama ng lalaki. Kung ayaw mong pakasalan si Liersha, isauli mo ang perang dote. 50 pilak. Bawal kahit kulang ng 1 sentimo. Kung wala kang pera, magpakasal ka ng maayos. Kung hindi, bayaran mo ang utang mo. Iyan ang nararapat. Narito ang pera. 50 pilak. Walang kulang kahit 1 sentimo. Simula ngayon. Wala nang anumang kaugnayan si Yuksui sa pamilya ninyo. At kay Liersha. Sa wakas, tapos na ang usaping ito. Hindi ako pumapayag. Gusto ko ng asawa. Sino bang may pakialam sa gusto mo? Kasalanan mong isinilang kang hangal. Mas nanaisin pa niyang tumalon sa dagat. At isauli ang pera kaysa pakasalan ka. Umalis na tayo. Tayo na rin. Sumama ka sa akin pauwi. Sinamantala ni Yuksui ang pagkakataon para ipawalang bisa ang kasunduan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Babalik na kaagad si Song Wenyuan. Pumunta siya sa kabisera para kumuha ng pagsusulit. Malapit na siyang maging mataas na opisyal. Gusto niyang umakyat sa mataas na sanga at pakasalan ang mayamang dalaga sa kabisera. Siyempre, ayaw na niyang pakasalan ang ate kong probinsyana. Mahigpit niya tayong pinagbilinan na bago siya bumalik. Gumawa tayo ng paraan para siraan si Yuksui. Sa ganitong paraan, hindi lang niya. Marangal na mapapawalang bisa ang kasal. Mapapanatili pa niya ang magandang reputasyon niya. Kung hindi ganito, bakit pa natin pipilitin ang batang iyon na pakasalan si Liersha? Tama. Hindi lumalaban ang karaniwang tao sa mga opisyal. Lalo na't dati na tayong tumanggap ng 100 pilak mula kay Song Wenyuan. Kung hindi natin maaayos ang bagay na ito, pagbalik niya bilang mataas na opisyal, bakit ka nagmamadali? Ang walang kwentang iyon. Siguradong may masamang relasyon kay Huye. Anong relasyon? Ang tanga mo, anak. Noong nakaraan, bigla na lang nagpakita si Huye. Sa silid niya. At ninakaw pa ang lahat ng pera natin. Ngayon, muntik na naman silang magdikit. Bah! Anong paglundag sa dagat para magligtas ng tao? Huwag mo akong lokohin. Matagal na akong nabubuhay at alam ko ang mga ganyang bagay. Sa itsura ng ate mo, siguradong may lalaki na siya. Iyong katawan niya. At iyong ekspresyon niya. Ibig mong sabihin. Makalipas ang ilang araw, hahanapin mo si Huye. At sasabihin sa kanya ang balitang. Bawiin niya ang pera kay Song Wenyuan. Ha? Bakit? Ang tanga mo talaga. Mainitin ang ulo ng hamak na iyon. Hindi niya matitiis ang pang-udyo. Kapag naglakas loob siyang hanapin si Yuksui. Maaari nating. Pagdating ng araw, hindi lang makuha ang pera ni Song Wenyuan. Mapapabaon pa sa kahirapan si Huye. Naku, may mga taong palakang nangangarap makakain ng laman ng sisn. Hindi man lang tinitingnan ang sarili nila sa salamin. Ano ba talaga ang halaga nila? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, umalis ka na. Maganda ang mood ko ngayon. Ayokong manakit ng tao. Huye! Huwag kang magwala. Sinasabi ko sa iyo. Si Song Wenyuan, ang magiging bayaw ko, ay isang iskolar. Malapit na siyang bumalik bilang opisyal. At pakasalan ang ate ko. Sobrang saya ng ate ko. Araw-araw siyang nasa bahay. Hinihintay na makauwi agad ang magiging bayaw ko. Ano ang sinabi mo? Pinapayuhan kita, palaka ka. Huwag mong pangarapin ang laman ng sisn. Huye! Bakit ka nandito? Narinig kong si Song Wenyuan ay malapit nang bumalik. Magiging mataas na opisyal na siya. Huwag mong sabihin pinagsisisihan mo. Ang pagpapakasal sa kanya. Nasasaktan mo ako. Bakit ka nababaliw? Matagal na nating. Siyempre, ipapawalang bisa ko ang kasal namin. Kailan mo naman ipapawalang bisa ang kasal? Huwag mo itong kalimutan. Natanggap mo na ang aking dote. Ikaw na ang asawa ko. Ako. Kailan pa ba tayo magpapawalang bisa ng kasal? Maghintay na lang tayong makabalik si Song Wenyuan. Tingnan ninyong lahat. Nasa loob sila ng bahay. Nakikita na ng lahat. Itong dalawang kapal ng mukha. Talagang nagtatago sa likod ng iba. Kaninang umiiyak pa sila at nagsusumamo. Sinasabi pang sila ni Kuya Song ay nagkasundo na.
Ngayon, nagtatago na naman sila sa likod ng iba. At nakipaglapit pa sa walang kwentang si Huye. Ang tagal na ng yakapan at lambingan. Noong nasa tabing dagat, siguradong ganoon din. Tapos nagsinungaling pa sila sa amin na tumalon daw sa dagat. Itong lalaking ito at babaeng ito na walang hiya. Dala ninyo sila rito. Ihulog sa kulungan ng baboy. 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 Hindi yun totoo. Pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Ikaw na batugan at salot sa pamilya. Ngayon ka lang bibigyan ng tadyak ng 3 beses. Ang tiyan ko. Lumayo kayo. Sino ang mga ngahas humawak sa kanya? Ako ang kusang lumapit. Kayo ang gustong manakit. Sumugod kayo sa akin. Gumawa kayo ng ganitong kahiyahiya na bagay. Tapos ang lakas pa ng loob ninyo. Ihagis ninyo sila sa kulungan ng baboy. Ako at si Huye ay hindi pa kasal. Hindi pa ako na ipapakasal. Magkasama kami. Ano bang masama roon? Ikalawa, ano pa ba ang pinagsasasabi mo? Ikaw mismo ang nagsabi na ikaw at si Song Wenyuan ay nagtakda na ng kasal. Ina, naghiwalay na kami ni Song Wenyuan. Hindi ako naniniwala. Hintayin mo siyang makabalik. Isang tanong lang, malalaman mo na. Ang totoo, ikaw ang ina. Nagmadali ka pang magsama ng mga tao para akusahan ako. Ano bang balak mong itago? Naghiwalay ng kasal. Naghiwalay na kayo ni Song Wenyuan. Kanina sa tabing dagat. Ako ang naglinlang sa lahat. Pero wala na rin akong magagawa. Lahat tayo ay mga taga na yon. Tiyak na alam ninyo kung paano ako tratuhin ng aking ina. Araw-araw. Ang totoo. Matagal na palang gusto ng aking ina na ipakasal ako kay Ersha. Noon ay wala akong mapuntahan. Si Kuya Ho ang nagligtas sa akin. Pagkatapos nito, puro sakto pero sablay pa rin ang mga nangyari. Alam kong ako at si Kuya Ho ay nagkamali. Pero talagang napilitan lang kami. Huwag ninyong pakinggan ang pagdadrama ng ikalawang lalaking ito. Ako ang tunay niyang anak. Aalisin ko ba siya sa daan? Nga. Ang ganda ng kapatid ko, parang bulaklak ng dilaw na pusporo. Kahit hiwalay na ang kasal. Kung ayaw niyang mapunta kay Ersha, maaari namang ibigay sa iba. At bakit siya sinamantala ng walang kwentang si Ho? Napakalamang pa rin. Mga kababayan, may mga kapatid din naman kayo. Sa palagay ninyo, matatanggap ba ng ating na yon? Ang tulad ni Huye. Hindi maaari. Ano ang gagawin natin? Tama. Parang narinig ko kanina na binanggit nila. Ang ikawalong prinsipe. Iyong kwansang noon. Ay tila dumating para hanapin ang prinsipe. Kailangan na lang nating sumugal. Hindi ninyo siya maaaring galawin. Siya ang ikawalong prinsipeng itinapon ng emperador. Ha 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 ha. Bah. Sino ba sa ating ngayon ang hindi nakakakilala sa isa't isa? Siya lang. Ikawalong prinsipe. Kung prinsipe siya, ako naman si Haring Jade. Bakit kayong lahat nagkukumpulan dito? Makikipag-away ba kayo? Nagpadala ng mensahe ang mahistrado ng lalawigan. Sinabi niyang nagpadala ang emperador ng sugong imperial. Papunta rito sa atin. Upang hanapin ang nawawalang ikawalong prinsipe. Parating na ang sugong imperial. Maghinay-hinay kayong lahat. Tumahimik. Tumahimik kayo. Kapitan ng Nayon. Ano ba itong kaguluhan? Ang pinahahalagahan ng aming pamahalaan ay ang batas at dangal. Hindi maaaring gumamit ng pansariling parusa. Bakit hindi ninyo agad pakawalan ang tao? Bayaw. Hindi ninyo siya maaaring pakawalan. Para iligtas ang hamak na lalaking iyon. Sinabi ng ate ko na ang walang kwentang si Ho ay isang ikawalong prinsipe. Siya. Ikawalong prinsipe. Paano iyon magiging posible? Nakapasa ako sa pagsusulit at naging iskolar ng imperyo. Ngayon ay naglilingkod ako sa Hanlin Academy. Napagpasyahan kong umuwi ngayon. Una, upang dalawin ang aking pamilya. At ikalawa, upang tingnan ang aking dating kasintahan. Kung gayon, hindi pa pala nila ipinawalang bisa ang kasunduan sa kasal. Mabuti na lamang at dumating si Song Wenyuan. Kung hindi, maluloko tayong lahat. Sinabi ko na sa inyo. Matagal nang ipinawalang bisa ni na Song Wenyuan at ako ang aming kasunduan sa kasal. Hindi ako naniniwala. Maaari ninyo siyang tanungin. Kuya Song. Naaalala kong matagal na nating ipinawalang bisa ang kasunduan sa kasal. Hinihintay lang nating makauwi ka para sabihin ito sa lahat. Ipinawalang bisa ang kasal. Ayos lang, tugma pa ito sa gusto ko. Bumalik din ako ngayon. Upang pag-usapan ang bagay na ito. Dahil wala nang kasunduan sa kasal. Sina Yuksui at Huye ay kapwa walang asawa. Kaya may dahilan ang kanilang pag-iibigan.
Bakit kayo nagkukumpulan dito? Siya pala ang dumating na sugong imperial. Kwanzhang, bakit po kayo narito? Ano ba ang nangyayari rito? Kwanzhang, unang beses ninyo pa lamang pumunta sa ganitong liblib na lugar. Kaya hindi ninyo alam ang mga patakaran dito. May kaguluhan sa pagitan ng isang lalaki at isang babae kanina. At nagmamadali silang dalhin ang isa sa ospital. Pupunta ang lingkod na ito upang tingnan ang kalagayan. Kwanzhang, huwag muna kayong magmadali. Pakinggan muna ninyo ako. Mukha siyang si Huye. Huwag sabihin na narito siya. Sandali. Sandali muna. Ginoong Zhang. Huwag po kayong magmadali. Ang pamilyang niyo na ito ay hamak na, tuso pa. Napag-alaman kong hinahanap ninyo ang ikawalong prinsipe. Hindi dapat tayo maantala ng mga hamak na taong ito. Ang pamilyang Yu. Baka nagkamali lang ako. Nga. Kakagaling ko lang sa bahay bangka. Ayon sa balita, pumalaot na siya kaninang madaling araw. Paano siya mapapadpad dito? Siguradong magkamukha lang sila. Ginoong Zhang. Napadaan po kayo ngayon. Dahil po ba ito sa usapin ng ikawalong prinsipe? Ginoong Zhang. Napadaan po kayo upang sunduin ang ikawalong prinsipe. Kailangan pa rin ninyo ng isang taga rito. Para maghatid ng mga mensahe. Ngayong araw. Bakit hindi na lang kayo sumakay sa aking karwahe? At nang sa gayon ay, makapagbigay galang din ako sa ikawalong prinsipe. Mga kawal. Sampalin ninyo siya. Ano ba ang katayuan mo? At nangangahas kang makialam sa ikawalong prinsipe. Ako ay nais lamang tumulong sa kanyang kamahalan. Nakikialam ka sa pamahalaan ng wala sa lugar. Kilalanin mo ang sarili mong katayuan. Isang hamak na kasapi ng Hanlin Academy ay wala pang karapatang manghimasok sa usapin ng ikawalong prinsipe. Sige na. Bumalik na kayo at asikasuhin ang sarili ninyong mga gawain. Ako na ang maghahanap sa ikawalong prinsipe. Lintik. Tumahimik kayong lahat. Dahil sa nangyari ngayon. Napahiya ang buong baryo. Umuwi na kayong lahat. Wen Yuan. Tungkol sa pakikipaghiwalay mo kay Yuxu. Kahit paano ay ginawa ninyo ito sa harap ng buong baryo. Nangako ka noon sa amin. Ng karagdagang kabayaran. Tama. Hindi pwedeng tumawid ka na at gibain ang tulay. Pera ang gusto ninyo. Pera ang gusto ninyo. Ganito na nga ang kinalabasan ng lahat. May mukha ka pa talagang humihingi sa akin ng pera. Pera lang ba ang nasa isip ng buong pamilya ninyo? Hindi naman masama kung pera ang habol ninyo. Pero kailangan ninyong magbantay sa pasukan ng baryo. Kapag may anumang kilo si Ginoong Zhang, ipagbigay alam ninyo agad sa akin. Kung wala ang magkakatay na si Zhang, hindi naman ibig sabihin na wala nang makakain na baboy. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ako bibigyan ng pagkakataon ni Ginoong Zhang, hindi ko na maaabot ang ikawalong prinsipe. Anak, nagising ka na. Sabi ng manggagamot, bahagya ka lang napinsala sa sinapupunan. Uminom ka ng gamot na pampakapit ng sanggol. At ilang araw na pahinga lang, magiging maayos ka na. Mabuti naman. Nandito ka pa rin, anak. Patawad. Hindi kita naprotektahan. Kung hindi ko sana pinakinggan ang mga kalokohan Yu Changzhen at hinanap kita, hindi mo sana kailangang pagdaanan ang ganitong hirap. Hindi mo kasalanan. Fuyi. Pero pakinggan mo ako. Pumunta ka na agad at humingi ng tawad kay Kwanzhang. Kahit nakagyat ang sitwasyon kanina. Pero ang pagpapanggap na prinsipe ay malubhang kasalanan. Ano bang mas mahalaga kaysa sa kalagayan mo ngayon? Hindi ba? Bilisan mo at makita mo siya. Sige, aalis na ako. Aalis na ako. Kung ganoon, halikan mo muna ako. Aalis na ako agad. Ikaw, wala kang hiya. Ito ay klinika. Ano bang nangyari sa klinika? Masama ba kung halikan lang kita? Hindi mo ako hahalikan. Kung ganoon, dito na lang ako upo. Hindi ako aalis kahit saan. Hihintayin kitang makabalik. Ikawalong prinsipe.
Mahal na Ginoo. Kagaya ng sinabi ko kanina, delikado ang sitwasyon. Napilitan lang ako na magpanggap bilang ikawalong prinsipe. Sa pagkakataong ito, pumunta ako para humingi ng tawad sa mahal na Ginoo. Ay naku! Ikawalong prinsipe, masyado po kayong maamo. Tingnan ninyo. Ito ang larawan ng batang panahon ng kanyang kamahalan. Kayo at siya. Parang hinulma sa iisang molde. Hinulma talaga. Noong panahong iyon, dinala ng kanyang kamahalan ang reyna sa silangang paglalakbay. Sino ang mag-aakalang may nangyaring aksidente? At ang reyna ay nagkasakit ng matinding lungkot. At maaga ring pumanaw. Matagal ka nang hinahanap ng kanyang kamahalan. 20 taon na mismo. Ang taong nasa larawang ito. Talagang kamukhang kamukha. Ang hitsura ko. Alam ko na. Pero ayokong bumalik ngayon. Kailangan ko munang ayusin ang lahat. CJ. Prinsip. May iba pa po ba kayong kailangang asikasuhin? Pwede ba akong tumulong? Tumulong? Nasa klinika pa rin ang asawa ko ngayon. Dadalan ko siya ng tanghalian. Tanghalian? Magpapasundo na lang ako ng karwahe. Ihatid ka roon. Sa ganoon, makakakain din ng mainit na kanin ang madam. CJ. Malapit na ring dumating ang karwahe ni Kwanzhang. Doon na lang ako sa bungad ng nayon maghihintay sa kanya. Ang dalawa sa pamilya Yu. Sabi daw ay dumating si Kwanzhang. At pinaalis pa ang karwahen papasok ng nayon. Tiyak na may kinalaman ito sa ikawalong prinsipe. Kung mauna ako sa kanya. At makita ang ikawalong prinsipe. Hinto ang karwahe. Fuyi! Ano ang ginagawa mo rito? Wala kang pakialam. Lumuwa ka sa daraanan. Umayos ka at umalis. Papunta ka ba sa klinika para dalhan si Xiaoxuy ng pagkain? Fuyi! Hindi sa minamaliit kita. Mula sa nayon hanggang sa klinika sa bayan. Kahit mabagal ay abutin pa rin ng 1 oras. Bago ka pa makarating doon sa 2 paa mo. Lamig na ang pagkain na ito. Para kay Xiaoxu. Dati na akong naging asawa mo sa usapan. Gusto mo bang padalhan kita ng bulaklak sa burol? Ihahatid kita kahit isang biyahe lang. Fuyi! Bakit hindi ka pa magpasalamat kay Ginoong Song? Kalesa ito. Ang kabayong iyan ay halagang ilang dosenang tael ng pilak. Ang yabang mo ha. Anong malas ang ginawa mo sa buhay mo? Nakaupo ka pa talaga sa isang biyahe. Hindi na kailangan. May darating para sunduin ako. Fuyi! Ang marunong makisama ang siyang magaling. Pwede bang huwag kang makapal ang mukha? Hindi na kailangan. May darating para sunduin ako. Fuyi! Ang marunong makisama ang siyang magaling. Pwede bang huwag kang makapal ang mukha? Fuyi! Napaka-imposible mo naman. Hindi sasakay sa kalesa ni Ginoong Song. Sa tingin mo ba may ibang hihintayin ka pa? Akala mo ba may 7 karwahen pang prinsipe na susundo sa iyo? Huwag kang mangarap ng gising. Walang 7 karwahen pang prinsipe. Pero may isang magandang kabayo. Diyos ko! Ito, ano bang kalokohang ito? Anong klaseng tao ba ito? Fuyi! Bilis, bumaba ka na. Hindi iyan isang karwahen pang prinsipe. Hindi iyon para sa tulad mong basta na lang sumasama. Iyon ay para sa mahal na prinsipe. Maaari na po kayong sumakay. Ginoong Zhang. Ikaw, hindi kaya nagkakamali ka ng tao? Siya ang taga-ating nayon na manghuli ng isda. Isang hamak na walang kwenta. Tumahimik ka. Naglalakas loob kang lapastanganin ang ikawalong prinsipe. Napaka-pobre at kawawa naman niya tingnan. Ginoong Zhang, hindi kaya nagkakamali ka ng tao? Ako ay kumikilos ayon sa utos ng kanyang kamahalan. Upang salubungin ang mahal na prinsipe at magbalik sa kabisera. Imposibleng magkamali. Song Wenyuan. Nilapastangan mo at sinaktan mo ang isang prinsipe. Nilait mo ang maharlikang pamilya. At pati ang posisyon sa Hanlin Academy. Huwag mo nang isipin pang makaupo. Iyon ay para sa mahal na prinsipe. Mangyaring sumakay na po kayo. Si Huye ang ikawalong prinsipe. Paano magiging ikawalong prinsipe si Huye? Ay naku. Wenyuan. Ano, natulala ka? Sinunod lang namin ang utos mo. Bago pumasok si Ginoong Zhang sa nayon, ipinadala na namin sa iyo ang balita. Hindi mo ba ito nais bilhin? Iyan ang napag-usapan natin noon. Ang perang mula sa pag-aasawa ay dapat lang ayusin. Ayusin ko ang wala akong perang iyan.
Ginoong Song, bakit mo binubugbog ang aking ina? Binubugbog ko kayo. Muntik na kitang patayin. Kasalanan ninyo itong mga hangal na ito. Huwag ninyong galitin si Huye. Alam ba ninyo kung sino si Huye? Siya ang ikawalong prinsipe. Tapos na tayo. Natagpuan na ba ninyo si Ginoong Zhang? Pinarusahan ka ba niya? Ang pagpapanggap na anak ng maharlika ay mabigat na krimen. Talagang takot na takot ako sa iyo. Xur. Hindi ako nagpanggap na prinsipe ng imperyo. Lalong hindi ko nilinlang ang sugong imperyal. Ngayon ko lang nakita si Quan Zhang. Nang makita ko ang larawang inilabas niya ng emperador, saka ko lubos na nalaman ang tunay kong pinagmulan. Dati, lagi kong iniisip na isa akong ulilang walang ama o ina. At ako raw ay isang batang napulot ni Lolo Hosa na yon. Nang makilala ko si Quan Zhang ngayon, saka ko nalaman ang buong dahilan. Basta ligtas ka, ayos na. Pero ngayong isa ka ng prinsipe. Yuxu, kahit ano pa ang iyong katayuan, ikaw pa rin ang aking asawa. Asawa. Mga hipon na bagong huli ko sa dagat kaninang umaga. Ako mismo ang nagluto ng pritong hipon. Tikman mo habang mainit pa. Ang sarap. Huwag mo rin akong asikasuhin lang. Kumain ka na ba? Pagkatapos mong kumain, saka ko kakainin ang matitira. Sino ba ang kumakain ng tira-tira? Sabay tayong kumain. Hindi mo lang ba ako bibigyan ng pangalan? Pati ba naman tira ay ayaw mo nang ipatikim sa akin? Ha 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 ha. Itay, grabe ka umarte na parang kawawa. Sino ang nagsabing hindi kita bibigyan ng pangalan? Kung ganoon, kapag gumaling na ang katawan mo, magpapakasal tayo. Mahal na prinsipe, ang dalawang taong ito ay nasa labas ng silid pahingahan. At palihim na nagtatangkang. Pumasok dito nang hindi napapansin. Ngunit nahuli sila sa akto. Alam na ni Inay ang pagkakamali niya. Hindi ka dapat pinilit ni Inay na pakasalan si Lai Ersha. At hindi ka rin dapat niya inapin ng ganoon. Dati, nalito lang talaga si Inay. Talagang alam na namin ang aming pagkakamali. Hindi na namin ito ulitin kailanman. Magkamag-anak tayo, iisa ang dugong nananalaytay sa atin. Patawarin mo na kami kahit isang beses lang. Magkamag-anak tayo, iisa ang dugong nananalaytay sa atin. Patawarin mo na kami kahit isang beses lang. Noon, nagsabuatan kayong dalawa laban sa akin. At ginamit ang aking dangal. Kapalit ng salapi ni Song Wenyuan. Pinilit ninyo akong pakasalan si Li Ersha. Paano ninyo kailanman hindi naisip? Napamilya tayo. Mantingsu. Labis na nagsisisi si Inay, halos mangitim na ang bituka niya. Mula ngayon, mamumuhay tayong maayos bilang isang pamilya. Patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Quan Zhang. Palayain mo na sila. Ngunit mula sa araw na ito, ako at ang mag-inang Yu ay wala nang anumang ugnayan. Huwag mo nang dalhin ang dalawang iyon. Sa harapan ko kailanman. Itaboy mo sila palabas. At ipaalam mo sa lahat. Sino mang mga has tumanggap ng paninda mula sa dagat ng pamilya Yu sa bayan, ay sadyang naghahanap ng gulo sa akin, si Huye. Tapos na ang lahat. Mula ngayon, nandito na ako. Hindi na kailangang pagtiisan ni Inay ang pang-aapi ng masamang lola at masamang tiyuhin. Lagi tayong poprotektahan ni Itay. Huye. Ikaw ang nagtulak sa akin sa ganito. 10 taon akong nag-aral ng buong tiyaga. At sa wakas ay nakapasok na sa landas ng pagiging opisyal. Ngayon, winasak mo ang lahat sa isang iglap. Lalo na ngayong naging prinsipe ka na. Samantalahin mo habang hindi ka pa nakakabalik sa palasyo. Ito na ang tanging pagkakataon kong makapaghiganti sa iyo. Ha 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 ha. Sino ang nasa unahan? Kalahati sa inyo, manatili rito at apulahin ang apoy. Ang kalahati naman, hulihin agad ang taong iyon. Opo. May kakaiba sa amoy na ito. Ano ang nangyari? Nasusunog. Ilalabas kita. Bitawan mo ako. Mahal na Ginoo. Nahuli na ang nagsunog. Napakalaki ng tapang mo. Si Huye ang sumira sa buong buhay ko.
Humihingi lang ako ng katarungan. Sinadya niyang magsunog upang ipahamak ang tagapagmana ng trono. Ito ay mabigat na krimen ng pagtataksil. Ikulong siya sa bilangguan ng hukuman. Hintayin ang hatol ng emperador. Ano ang nangyari? Wala naman. Mahal na prinsipe. Magulo ang seguridad sa liblib na bayang ito. Ngayon ay naglakas loob si Song Wenyuan na magsunog at pumatay. Kung pababayaan, baka mas marami pang masasamang loob ang lumitaw. Baka pagplanuhan pa nilang saktan si Binibining Yuksui. Sa palasyo, laging nakahanda ang mga manggagamot ng imperyo. Mahigpit ang pagbabantay doon. Ligtas na mapangangalagaan ni Binibining Yuksui ang kanyang dinadala. At wala nang pangambang mawala ng buhay. Nakikiusap ako, mahal na prinsipe, umalis na kayo agad. Isama ninyo si Binibining Yuksui. Bumalik kayo sa kabisera upang magpagaling sa palasyo. Sure. Sumama ka sa akin pabalik sa palasyo, maaari ba? Basta kasama kita. Kahit saan ay ayos lang sa akin. Wala rin naman akong dapat ipangamba rito. CJ, aalis tayo bukas. Bakit napakatagal bago sila makapasok? Hindi pa rin sila lumalabas. Diyos ko, iligtas mo sila. Sana ay ligtas ang mag-ina. Mahal na prinsipe. Ligtas at maayos sina ina at ang munting prinsipe. Sure. Mabuti na lang at hindi ka napahamak. Hindi mo pa nakikita ang anak natin, hindi ba? Sina Itay at Inay. Ay muli na namang iniwan ako para maglaro sa labas. Ang dalawang taong ito. Bakit ginagawa na naman nilang tagapangalaga ng bata ang sarili nila? Huwag kang umiyak, anak. Isasama ka ni Lolo sa paghahanap kina Itay at Inay. Mahal ko. Kapag naaalala ko ang araw na iyon, nanginginig pa rin ako sa takot. Ako si Huye. Wala akong kinatatakutan sa langit man o lupa. Ang kinatatakutan ko lang ay ang mawala ka. Sobra ka na. Mahal ko. Sinasabi ko ito ng buong katapatan. Ikaw talaga. Ahem. Kayong dalawa. Paano ninyo nagawang iwan ang bata sa akin? Para magtago at magpakasarap ng kayong dalawa lang. Nang kakalabas ko pa lang. Natutulog pa siya. Ama. Hindi mo man lang ako kailanman inalagaan. Ngayon, pwede mo bang alagaan ang bata para sa akin? Lolo Emperador. Ang gwapong Itay ng prinsipe. Ang napakagandang inay. Ako talaga ang pinakamaswerteng munting anak sa buong mundo.